Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung inyong nakikita, ako ay papalabas ng aking tahanan at garden. May papakita ko sa inyo na isang uri ng halaman at tsak naman na magugustuhan ninyo. Kaya abangan ninyo dahil pupunta natin ang ating halaman ngayon at tayo ay lilipat ng ating bahay na pupuntahan. Ito ay kadikit ko lamang pero ito ay sa lugar din namin. Ayan, naglalakad na tayo para pakita ko sa inyo kung gaano kalusog ang halaman na ito. Huwag niyong i-skip ang inyong pinapanood. Ayan no, kung nakita niyo dati yung ating isang halaman na pinakita noong mga nakaraang mga buwan. Pero hindi pa rin yan. Ito pupunta na talaga natin. Ayan, nakita niyo na. Ayan, isang uri ng badyang. Napakaganda ng badyang, di ba? Siguro familiar na familiar sa inyo yan. Halos karamihan, alam na alam ng mga plantito-plantita. O ayan, dinangkal natin at dalawang dangkal yan. At isipin mo naman na ang hugis niya ay letter B. At mayroong pagguhit pababa na parang letrang Y. At ang kanyang gilid or edge niya ay kurba-kurbada. Napakaganda, 'di ba, ng halamang ito? Alam nyo ba, ito ay hindi reverted at talaga ang likod nito ay kulay violet. Isang uri ito ng badyang na kung tawagin ay Pseudosanderiana. Yes, tama kayo. Mas magandang itanim ito sa lupa dahil lalong mas mataba at malaki ang kanyang dahon. Depende na lamang po ito sa mga lupa na kanyang tinutubuan o tinitirikan. Dahil sa paso, pwede rin, kaso lang mas maganda talaga sa lupa para makakuha ng maraming nutrients. Ayan, may mga kadikit-dikit siya ng iba't ibang uri din ng halaman. Kasi itinanim niya ng aking pinsan diyan sa lupa. Napakaganda, di ba? Kung makita mo ang kanyang pinakatangkay ay talagang may hugis na parang tiger. Ito po si Pseudosanderiana ay isa sa pinakamaganda ng mga badyang sa buong mundo. At dinangkal ko talaga. Ito ay dalawang dangkal at talaga namang napakaganda ng kanyang tangkay. Talagang matibay na matibay. So kung makikita mo, ayan yan ang bago niyang dahon. Makintab, makinis at talaga namang kurba-kurbada. Sobrang gandang-ganda ko dito dahil isa ito sa mga paborito ko hanggang ngayon dahil matagal siyang malanta o kaya ay mamatay. Ito ay nasa direct sunlight siya pero depende talaga kung ito ay gustong-gusto niyang init. So diba tingnan mo yung new top niya o new leaf niya ay talagang may kulay violet sa likod. Tandaan nyo ang itsura ng ating Pseudosanderiana dahil nakakalito ito. Pero kailangan pansinin nyo mabuti para hindi kayo magkaroon ng problema sa pag-aalaga. So ito isa pang Pseudosanderiana na nakatanim lamang yan sa paso. Diba, napakataba niya. At siguro ito ay lumabas na ang kanyang mga ugat sa ilalim ng paso. So ayan, napakadaming baby. Kaya kung sinong gustong maghingi ng mga baby nito, ipamimigay ko na rin to. Dahil syempre sa kadami nito, hindi na maintindihan kung paano to alagaan natin. Pero napakaganda talaga to sa ating garden. Lalo pag malawak ang ating garden, ay mainam talaga ito mag-alaga tayo ng mga badyang. So ayan, di ba? Napakalusog at napakagandang pagmasdan. At tsak na magiging magandang inyong garden kapag marunong po kayo mag-alaga ng ating mga halaman. Gaya ko, nagtatanim ako para may libangan din ako kasi minsan nakakalis po ito ng mga stress. At syempre, nakakatulong din po ito sa ating sa paligid. Lalo na sa panahon ngayon ay marami ng mga poison po ang paligid lalo sa mga hangin. At kailangan din natin ito pang protection para sa mga environment, lalo tag-init na ngayon. So kailangan natin ng magandang protection sa atin. Ayan makintab talaga ang kanyang dahon. At ang kanyang gitna ng mga guhit ay normal na parang light white lang. Tsaka birding ang mga dahon. Napakagandang pagmasdan, parang tinik ng isda, di ba? Maraming salamat sa inyong panonood and God bless!